Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po lahat ay manalangin. Tumayo po tayo. Sorry. Manalangin po tayong lahat na manalangin nasa langit, na may gawa ng langit at lupa. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka po namin sa tunay, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, tunay na Diyos, Panginoon. Salamat po ng maraming Lord God, at muli mo kami tinipon sa lugar nito, O God, upang ikaw ay sampahin, upang ang pangalan mo ay aming itaas sa lahat po ng iyong kabutihan, Panginoon. Lord God, sa oras na ito, kami po ay humihingi ng mga kapatawaran sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kung meron man po kami nagawa na hindi din nagiging lugod-lugod sa inyo, O God, kami po ay humihingi ng kapatawaran. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord God, sa kapatawaran na ibinigay mo sa amin, Panginoon. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat ibinigay mo ang buhay mo sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord God, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buong isang linggo na pag-iingat mo sa bawat isa, O God. Hallelujah, sa pag-iingat mo po, Panginoon, sa mga kalamidad, Panginoon. Hallelujah, let your Holy Spirit be upon us, O God. Let your Holy Spirit be upon this place, O God, Panginoon. Ipuin po ang bawat isa, Panginoon. Sa oras ito, O God, itinataas po namin ang gawain dito, Panginoon. Ikaw po ang siyang pumagigma. Ikaw po ang panguna, O God. Samahan niyo po kami magmula sa umpisa at hanggang sa magwakas, Panginoon, aming gawain, Panginoon. Ikaw po ang siyang panguna, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Panginoon, binibigay po namin sa inyo ang oras na ito, Panginoon. Hawakan niyo po ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga isipan, O God. Ihanda mo po ang bawat isa, Panginoon. Ang aming po mga tainga, Panginoon, ang aming po mga puso, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Nawa ang aming maririnig at mga pag-aaralan sa araw na ito, O God, ay maging kalugod-lugod sa iyo, O God. At maisabuhay namin, Lord, ibigay mo sa aming isipan, Lord God, ang aming mga pag-aaralan, Panginoon. At dinatas din po namin sa inyo ang lahat po ng tatay mo sa pulpitong ito, O God. Basbasan mo po sila ng banal mong Espiritu, O God. Itago mo po sila sa iyong likuran, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo, Lord God, ang aming pastor, Panginoon, na siya magbibigay, Panginoon, at maghahayag ng mga salita mo, Panginoon. Nawa ang iyong mga salita, Panginoon, ay aming sumapuso, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang music ministry, O God. Nawa ang kanilang mga pag-aawit, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa iyo, O God. Ganun din po ang aming tithes and offering, Panginoon, na ipahintulog mo, Lord, ang bawat isa ay makapagbigay sa iyo. Upang sa ganoon, Panginoon, mapagpala mo po sila, Panginoon, ganun din po ang huli maka-afford, Panginoon. At ang aming dinibigay, Panginoon, ay magamit po namin sa ikalulugod ng iglesia ito, O God. Panginoon, salamat po ng maraming Lord God. At ibinabalik po namin sa inyo ang lahat po ng pinakamataas na papurit pagsamba sa matamis na pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Buhay ko
Pumalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Nandito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa ibig na aming dalangin. Kami kalapuhin, oh Diyos, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Ipuspos sa amin ang iyong kapangyarihan. Ulitin mo sa Panginoon. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong kalalipan hanggang ang kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa
Tunay ang dakilang ang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kami iyong katubuin, puso ko'y pinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagkitahain mo, ikaw ay mamasdan. Maghalika, sa'yo ay pumisa. Puso ko'y pinutulog sa'yo. Napapakumbaba, nagsusumamo. Pagkitahain mo, ikaw ay mamasdan. Maghalika, sa'yo ay pumisa. Buhay ko'y naging banal mong tahanan. Lulukan ng iyong wagas na pagsimbahan. Panulan ng walang hanggang mga papurit at samba. Maghalika, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagkitahain mo, ikaw ay mamasdan. Maghalika, sa'yo ay pumisa. Loobin mo, buhay ko'y naging banal mong tahanan. Lulukan ng
Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Purihin ka, Jesus. Tunay na, Panginoon, Ikaw ay manahari ngayon at kailanman. Hallelujah! 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 Purihin ka, O Diyos. Nawa, Panginoon, kami mong banal na tahanan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu. Salamat sa iyong presensya. Patuloy na itinataas namin ang iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. 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 Praise the Lord. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Thank you, God. Napakasarap umawit sa Panginoon. Amen. Minsan, ang awit ay dalangin din eh. Dalangin na mula sa ating mga puso. At alam natin na hindi tayo husgahan, di ba? Na nasa tono man o hindi. Ang mahalaga sa Panginoon yung ating puso na nagsusumamo sa Kanya. Na siya'y pasalamatan, magpakumbaba sa Kanya, kilalanin siya. Kaya isang mabuting bagay ang pag-amit sa Panginoon. Nakakalimutan natin na tayo nasa mundo pa. Kanina po ba, parang nakalimutan niyo po ba na kayo nasa sampalok? Parang nasa langit na tayo kanina. At yan ang nagagawa ng presensya ng Panginoon. Dinadala niya tayo sa isang lugar na puno ng kapayapaan at biyaya niya. Na hindi man nawawala yung problema, hindi na ba para tayo ay nakakalimot at siya lang yung ating naalala. Kaya po yung kagandahan na tayo may gawain every Sunday. Tayo nagtitipon dahil maraming bagay tayong inisip, di ba? Kaya sa mga magulang, inisip natin yung ating mga anak. Sa mga nagtatrabaho, yung ating trabaho o yung ating mga pangarap. At maraming mga alalahanin. Pero kapag tayo ay may gawain, lahat tayo ay nagkakaroon ng isang espiritu na tingnan ng o damahin ang presensya ng Panginoon. And where the presence of the Lord is, there is deliverance, there is blessing. At marami pang bagay sa presensya ng Panginoon na pawang mabuti lamang. Amen. God is good. Kaya hindi lamang tayo dito aawin. Lagi natin yan kahit sa ating mga tahanan, pagkagising, alalahanin natin ang Panginoon sa pamagitan ng mga kapatid. Muli, palapakan natin muli ang Panginoon. Salamat sa kanyang presensya. Tayo nakatakas muli sa ating mga iniisip sa buhay. So, last week po, at sino po kaya nakakaalala ng ating napag-usapan? Bigyan ko kayo ng tip or hint. Pinag-usapan to dahil sa mga nangyayari sa ating paligid. Yun. Amen. The Lord's name is our strong tower. Last week, pinag-aralan natin ng kung sino ba ang Diyos, ano ang pangalan niya. Dahil kung ano ang pangalan ng Panginoon, ay yun siya. Diba? Yung iba't ibang ibig sabihin ng pangalan ng ating Panginoon. Kaya kung babasahin niyo sa Bible, Lord, ang dami mo namang pangalan. Pero hindi lang yun dahil marami. Dahil kung ano yung pangalan niya, yun mismo siya. Pag sinabi mo, Jehovah Jireh, ano ibig sabihin ng pangalan na yun? The Lord who provides. At kapag ikaw ay may sakit, pwede mo siyang tawagin sa pangalan na ito, Jehovah Rapha. Yan, ang ating Diyos na magkakamot. Jehovah Shammah, pwede rin naman, sasamahan tayo habang tayo may sakit. At iba-iba pa, pangalan din ni Jesus. Alam niyo po ba ibig sabihin na ito? The Lord our salvation from the name of Joshua. Kaya pag tinatawag mo si Jesus, sinasabi mo sa Kanya, Panginoon ng tagapagligtas. So hindi lang yung kaluluwa natin niligtas ang Panginoon sa araw-araw na kalagayan at atake sa iyo ng kaaway. Alam mo ba, kapatid, may araw-araw na galit sa atin, na gustong pumatay sa atin, gusto tayo nakawan at wasakin ang ating buhay. At gustong-gusto niya
na mangyari na yung big one. Yung si Satanas, araw-araw yan, na parang leon na umaatumal at naghahanap palagi ng pagkakataon na mga pinili at anak ng Diyos ay kanyang saktan. Pero dahil ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat, lagi niya tayong sinasamahan at binabantayan. Na naniniwala tayo na siyang dahilan. Wala naman na siguro ibang dahilan pa, bakit hindi bakit hindi pa maranasan yung big one. Puno-puno na tayo ng kasamaan eh. Wala gobyerno. Minsan nga, kahit mga religious group, di ba, sasama na rin. Di ba? Kahit saan tayo tumingin, may mga kasamaan. Tingnan mo katabi mo. Hindi naman yan. Di ba? Wala nang iba pang magandang dahilan ang Diyos para hindi niya lubusang iparanas yan. Lalo na siguro 1 out of 10, isa na lang ang mabuti sa Pilipinas, no? Yung talagang tapat na gustong gumawa ng mabuti. O ialay ang kanyang buhay sa kanyang kapwa at wala namang ibang may kayang gawin doon, mga Kristiyano, born again lang. Diba? Pero, dahil nandito pa yung mga anak ng Diyos, nananalangin, pumipigil sa mga malalaking dilubyo, kumbaga ang ating panalangin ay nag-i-intercede para hindi lubusan na ibuhos ng Diyos ang mga dilubyo na ito. Tulad nga ng ginawa ni Moses. Sabi ng Diyos, ilipunin ko na itong Israel na ito. Si Moses laging mahilig na magitan yan. Sabi, Lord, wag muna. May mga mananampalataya pa. Ganon din si Abraham. Diba? Kay Lot, gugunawin na yung Sodom at Gomorrah na magitan si Abraham. So, kaya tayo rin, minsan tayo man ay parang minority. Baga, kung isipin, ilan lang ang mga tunay na mananampalataya. Pero hindi porket ko konti na. Kaya actually tayo pa yung ginagamit ng Diyos to preserve. Para hindi lubusang mangyari yung mga kinakatakot ng mga tao. So, tutuloy-tuloy po natin ang pag-uusap patungkol sa nararanasan ng mga tao sa buong mundo. Ngayon sa ating bansa. Lumindol na naman po kanina. Hindi ako nagkakamali. Araw-araw na. At minimum 1 per day. Talagang hindi na natin nakaligtaan na walang lindol sa Pilipinas. Kailan po kaya natin ulit naranasan yan? Na araw-araw lindol. O nililindol po talaga, pero yung malakas talaga na talaga nire-record nila na magnitude 6, 7, 90s pa yun. Matagal pa. Parang wala nang gantong kalakas na tumagal na magtatatlong linggo na ata tayo. Nililindol, no? At nararanasan yan. At syempre, isang tipikal na bagay na magkaroon ng takot. Ano ba dala-dala ng lindol? Kapahama ka naman talaga. Pero dahil ang Diyos ay mabuti, meron siyang ipinapaalala sa atin na kahit na lumindol, dumanas tayo ng mga kaguluhan sa ating paligid, pinapaalala niya pa rin sa atin na itong pag-uusapan natin na do not fear. So yun po yung pag-uusapan natin. Huwag kang matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Parang ang hirap na hindi matakot. Alam niyo po may asawa ko. 2 gabi na siyang binabagabag ng Espiritu ng Panginoon. Siguro kasi napapabayaan din niya spirituality niya. 2 magkasunod na gabi na panaginipan niya na nagkakagulo na. Para bang rapture? Na may tsunami, malakas ang lindol, 2 magkasunod na gabi. Pero kilala ko yung asawa ko, hindi naman mahilig manood ng lindol yun, ng mga balita eh. Chill lang yun kasi Kristiyano, di ba? Di naman tayo basta-basta nag-iisip. Pero 2 gabi nagtataka siya. Bakit 2 gabi na ako nananaginip na malakas na lindol? Sabi ko, ikaw, binakausap ka na ng Panginoon. Kagabi nga, habang kayakan mo siya, ayusin mo na kasi yung Christian, yung spiritual mo. Siyempre, bilang asawa, sabi ko sa kanya, hindi kita madadala sa Lord. Kahit asawa kita, di naman kita pwedeng hatakin. Ikaw nakakaalam yan. Siyempre, buong pagmamahal, pinaalala ko sa kanya, maglingkod na tayo dahil malapit talaga bumalik ang Panginoon. So, naglilingkod naman siya. Pero siyempre, sa dami ng distraction at ating mga alalahanin, yung ating mga mata, nakatingin na sa mga problema. Minsan tayo nanidismaya at nakakalimutan na natin kung gaano
Kaya nga maganda na may gawain tayo. Dahil dito, kahit pa paano, naaalala natin gano'n siya kadakila sa amin. So, do not fear. Basahin po natin yung Exodo chapter 20:20. Ito ay yung panahon na mararanasan na ng mga Israelita yung presensya ng Panginoon. Pagkatapos sila alisin sa Ehipto, ay haharap sila sa malaking bundok at doon ay ipapakita ng Diyos ang kanyang presensya sa mga Israelita. Pero natakot sila. Wala, ayaw na namin dyan. Ikaw na lang, Moses, makipagharap sa Diyos. Kami hindi namin kaya yan. Biruin mo ba naman? Isang malakas na sinasadya ko yan. Pina-example yan. Gusto mo nang magulat. Alam nyo, sunod-sunod na, kitlat pa naman, nasa harap mo. Tapos, nasusunog na bundok. Kung doon pa lang sa akin, nagulat na kayo. Paano pa sila? Talagang takot na takot sila. At sabi pa nga ng Diyos, walang tatawid sa guhit na ito kahit na mga hayop dahil siguradong mamamatay. Kaya sabi ng mga tao, ayaw namin sa presensya ng Diyos, nakakatakot pala. Pero sabi ni Moses, do not fear, for God has come to test you that the fear of Him may be before you that you may not see. Kumbaga, parang sinabi ni Moses, huwag kayong matakot sa Diyos. Ginawa lang yan ng Diyos upang subukin na kayo'y magkaroon ng takot sa Kanya. Para hindi kayo magkasala. So isipin nyo, sabi ni Moses, huwag kayong matakot. Ginawa lang yan ng Diyos para takutin kayo. Ano ba talaga, Moses? Ano ibig sabihin po doon? Na sinasabi lang sa Kanya ni Moses sa mga Israelita o nasalita ng Diyos sa atin, huwag tayong matakot sa Diyos. Ngayon, itong paggalang natin sa Kanya, yung pagkilala natin sa Kanya bilang isang Diyos sa banal, talagang sinasadya ng Panginoon yan na magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Yung takot na may paggalang. Hindi yung takot na ayaw mong lumapit. Bakit daw niya ginawa yan? Para daw tayo ay hindi gumawa ng kasalanan. So mamaya, pag-aaralan natin, bakit ba mahalagang may takot tayo sa Diyos? Iba yung takot na kapag nagkamali ka, ayoko na magsimba, pastor, kasi natatakot ako sa Diyos. Pero iba yung may takot ka sa Diyos na kapag nagkasala ka, lalapit ka sa Kanya kasi alam mo na hindi mabuti kapag ang Diyos ay nagalit sa ating mga maling gawin. So iba yung dalawang takot na yun eh. Iba yung respond na pwede mong gawin doon. Isang takot na lalayo na ng lubusan, tatalikod na sa Panginoon. Isang takot na lalapit ka kasi alam mo na ang Diyos ay banal at hindi siya nalulugod kung tayo ay tatalikod sa ating pananampalataya. So may dalawang klase ng takot kasi. Isang takot sa Diyos at isang hindi makadiyos sa takot or fear of God over ungodly fear. Tandaan niyo po yan, mabuti ang takot. Halimbawa, ikaw ay umaakyat ka ng building. Di ba nakakaramdam ka ng takot na parang baka malaglag ako dito? Mabuting bagay na makaramdam ka kasi yung takot na yung magpipigil sa'yo na huwag kang masyadong lumapit dyan at baka malaglag ka. Pero may mga takot na hindi nakakabuti para sa atin. Mamaya, tignan pa natin ano ba ibig sabihin niyan. Sabi rin dito ni Jesus, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, fear Him who can destroy both soul and body in hell. Sabi mismo ito ng Panginoon Jesus. Huwag kayong matakot sa mga taong kaya pumatay ng inyong katawan. Ang katakutan nyo ay ang Diyos na kaya, hindi lang kaya kunin ang ating buhay, kaya pang ilagay ang kaluluwa ng isang tao sa kapoy ng impyerno. So baka niya, puishinal ko sa mga construction worker namin sa building. Ano ko sa nila, na huwag kayong, hindi natin kailangan gumawa ng mali para tayo makapamuhay ng mabuti. Kung natatakot tayong magutom at gagawa tayo ng mali, mag-hold up tayo, magdadrugs tayo kasi natatakot tayo eh. Mas matakot tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos, kapag nagalit yan, kung ang pag-ibig niya, wala ding sukat, akalain, na walang hanggan, grabe din kung magalit ang Panginoon. Kaya kung papipiliin ka, sino magagalit, iwasan mo ng magalit ang Diyos. Kung magagalit ang boss, ang magulang, ang anak, sa ating ginagawa, pero ikagagalit ng Diyos, mas piliin na natin huwag magalit ang Diyos.
Although ang Diyos ay maunawain Diyos naman. What is fear? Fear is a natural, primal emotion that serves a protective survival mechanism triggered by the perception of danger or threat, whether real or imagined. So yan yung sinasabog sa inyo. Yung fear, built-in na sa atin yan. O sa lahat ng mga may buhay. Di ba kapag may mga stray dogs or stray cats, ano yung natural reaction nila pag hahawakan sila? Either matatakot sila tatakbo o mag-aangil na pwedeng mga stray yan eh. Kasi hindi sila sanay alagaan. Diba? Ayun yung natural na primal reaction or emotion. At tayong mga tao, normal din sa atin yan, na natatakot. At ano daw yung madalas na kinakatakutan natin? Normal lang na tayo ay magkaroon ng fear for life and treasure. Kapag tayo ay nagkakasakit, na babalisa tayo. O, hindi lang tayo, yung mga mahal natin sa buhay, di ba? Kakaroon tayo ng matinding takot. At hindi na syempre sa buhay, pati sa kayamanan. Di ba? Minsan, nakukompromiso natin kahit yung ating paglilingkod sa Panginoon dahil nga sa mga worldly treasure. At maraming Kristiyanong napahamak na tumalikod na lang dahil hindi nila kaya i-give up yung kanilang treasure para sa Panginoon. Kaya nga mabuti yung pagbibigay sa Diyos eh. Dahil pag nagbibigay tayo sa Diyos, kahit yung pag-iikapo natin, isang mabuting tandayan na hindi ka pagmamayari ng pera. Na kahit kailan hindi ka magiging alipin ng pagmamahal ng pananalapi. Kaya maraming dyan tao, papera lang, hindi mayaman. Bilyon-bilyon, pero alipin pa rin ang pera. Yan, mga nakikita natin ngayon. Mga milyonaryo, pero grabe, handang gumawa ng pagpatay, magsinungaling, sirain ang dignidad. Dahil lang sa pera. Takot na mawalan ng kayamanan, kaya handang gumawa kahit ng kasamaan. Bakit? Dahil sa takot yan. At isa din sa mga kinakatakutan ay fear of death. Di ba? Normal yan, kamatayan. Pero pag Kristiyano ka na, hindi ka na matatakot dahil alam mo na kaluluwa mo ay may buhay na walang hanggan kay Kristo. Hindi dahil sa kung ano relihiyon mo o kung ano yung kabutihang nagawa mo, kundi kung naniniwala ka kay Kristo sa puso mo, na minahal ka niya at namatay siya para sa iyo at muli siyang nabuhay, tayo na maniniwala sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Sino po dito taas ang kamay na tumanggap kay Kristo? Amen, di ba? Halos lahat tayo. O lahat tayo dito dapat tanggapin natin si Kristo ang ginawa niya para sa atin. Pero syempre, minsan natatakot pa rin tayo mamatay. Hindi para sa atin. Para sa ating mga mahal sa buhay na lang. Di ba? At fear of man. Then, kinakatakutan natin kung ano sasabihin ng ibang tao. O yung ating reputation. Ang sakit ng mga Pariseo noon, gusto-gusto nila ng appraisal ng mga tao sa kanila. Takot sila na hindi maka-offend. Gusto lagi nila popularity. Gusto nila natutuwa lagi sa kanila ang tao. Kaya minsan nahihirapan din tayo mag-share ng gospel kasi natatakot tayo maka-offend eh. Yeah, that's a fear of man. And the fear of the unknown. Ito matindi. Nagkakos ng depression to sa mga tao. Yung bagay na kinakatakutan mo hindi pa nangyayari pero kinakatakutan mo na ngayon. Malaki po ang percentage ngayon yan, lalo na sa mga younger generation. Kasi nga, ang younger generation ay over-informative na sila. Talagang sobrang dami nilang information dahil ang dami na nilang alam, now-overthink na tuloy sila. Kaya dahil doon, meron silang fear of the unknown. Common na ang depression ngayon. Pero kung iisipin ang dapat mga madalas na de-depress, mga matatanda, di ba? Kasi mga matatanda, hirap na maglakad dyan. Di ba? May mga maintenance na yan. Dapat mas na-de-depress eh. Di ba? Pero alam nyo, kaya mas matibay din yung mga elderly natin. Kasi matindi din pinagdaanan. Kaya nasanay, di ba? Ngayon kasi puro convenience na. Pag pupunta ka sa lugar, mag-grab ka na.
Hindi ka naman mamasahe. Maglalakad ka noon. Pag may gusto kang panoorin, nasa cellphone mo na. Dati, antayin mo sa sine. Kasi puro comfort na binibigay ng mundo. Kaya hindi na sanay sa hirap. And lastly, isa din sa mga kinakatakutan, syempre yung pain and suffering. Nakakatakot nga naman talaga. Sino ba naman gustong nasasaktan o nahihirapan? Pero dahil tayo ay Kristiyano na, naunawaan na natin yung mga bagay-bagay na ito patungkol sa buhay at kayamanan, kamatayan, di ba? Lahat yan, naunawaan na natin. Kaya, hindi na tayo basta-basta natatakot. Ito ang kagandahan na ikaw ay umuunawa o nagbibigay ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Unti-unti na mabawasan na yung takot natin, di ba? Hindi katulad noon na dahil hindi tayo nagbabasa ng Bible o hindi tayo nakikinig sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos, ay hindi natin naunawaan itong mga bagay na ito. Kaya ang common response natin ay matakot sa mga bagay na ito. So, ang acronym nga ng fear ay false evidence appearing real. Na hindi ka naman sigurado mangyayari, pero mukhang mangyayari, kaya natatakot ka na. Kaya paalala sa atin ng Panginoon, huwag ka mabalisa sa araw ng bukas. Pagkatiwala natin sa Panginoon ang mangyayari sa araw ng bukas, kahit naman mag-alala ka ngayon, kahit matakot ka ngayon, may naidagdag ba yan sa buhay mo? Okay na maging concern. Pero yung sobrang natatakot ka na, dahil natatakot ka na, hindi ka na makakilos, ay hindi na makakabuti para sa iyo. At sabi nga, sa science, 91% ng kinakatakutan natin, kadalasan hindi nangyayari. 91%. Pero maraming tao ngayon, hirap na hirap umusad sa buhay dahil sa kinakatakutan nila. Meron ngang Proverbs na sinabi, may ang isang taong tamad, hindi siya lumalabas ng tahanan dahil ang dahilan niya ay may leon sa labas ng kanyang bahay. Isipin mo yun. Na yung, minsan daw, ang pagiging matakotin, ano lang din niya, may reason behind it. Tamad lang daw kasi, kaya di lumalabas. Isipin mo lang, di ako lang sa bahay, di ako magkatrabaho kasi mayroong leon sa labas ng bahay. Sino ba namang, di ba, mag-iisip ng ganyan? Kumbaga, ayan yung mga hindi na malusog na pagkatakot na nagpaparalisan na. Kaya yung hindi, ayan yung nagagawa ng takot eh. Sinisira niya yung buhay natin. Yung diskarte mo, sinisira. Dahil masyado tayo natatakot, hindi na tayo makakilos. Ang hirap mag-isip ng mabuti dahil sa takot na ating nararamdaman. Sabi mo ulit sa katabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang matatakot. At sa Bible, merong 365 Bible verse na sinabi ng Panginoon na do not fear. Biruin mo, araw-araw, pwede kang bahunin, no? May Bible verse na sinabi ng Panginoon. At dahil diyan, gagamit din tayo ng 4 na acronym para makontra natin yung ating mga nararamdaman ng takot. So, sa next po, tingnan natin yung 4 na acronym na yan. Kung may acronym ang fear, may acronym din tayo na gagamitin para kontrahin ang takot. Kahit na lumindol, kahit na may pagsubok, kahit na may pinagdaraanan, ito ang ating mga gagawin upang ma-overcome yung mga takot na hindi galing sa Diyos. Number 1, fear of the Lord. Number 2, experiences in God. Gagamitin natin yan. Awesome love of God and the rescue of the Lord. So, isa-isahin na natin. Number 1, fear of the Lord. Sabi ko nga sa inyo, pinapipili tayo ng Panginoon minsan na kung meron tayong kinakatakutan, pinapaalala din sa atin ng Diyos na mas katakutan mo. Sabi sa Matthew 10:28,
Do not fear those who kill the body and cannot kill the soul. Rather, fear Him who can destroy both soul and body in hell. Kaya kung ready ka ng, kung ikaw, kung may mindset tayo na pagkatapos ko magsimba, gagawin ko lang ng masamang bagay na ito. Ito na yung paalala sa iyo, kapatid. Kung minsan ay gagawa na tayo ng mali dahil sa mga bagay na kinakatakot natin, di ba? Kaya nga yung mga adik, sabi ko sa mga construction worker ko, kasi alam kong meron siguro mga nagbibisyo dito. Sinira pala ng gospel. Pinaalala ko sa kanila na hindi mo kailangan magbisyo. Kasi alam ko, gusto lang naman natin maging masaya, kaya ka nagda-drugs ka, diba? Kaya ka umiinom, kaya ka nagsisigarilyo. Kasi gusto mo makalimot sa problema mo. O gusto mo hindi na isipin yung kabigatan ng buhay. Pero ang pinapaalala ng Panginoon, kung may kakatakutan ka, huwag yung mga problema sa buhay. Ang katakutan mo ang Diyos. Kung takot ka kay Mrs., mas matakot ka kay Lord. Minsan ang magulang, may intindihan yan eh. Diba? Naintindihan ng magulang kapag yung anak niya hindi malambing. Meron po ba kayong anak na lagi nag-I love you sa inyo? Bumibig sa inyo, tapos malambing. So minsan, kung ganun ka, kung may ganun ka anak, mapalad ka, no? Pero minsan, maintindihan mo pag hindi siya nag-I love you eh. Di ba parang okay lang naman na hindi siya masyado malambing. Pero ang hindi na mabuti, kapag nawala na yung paggalang niya sa'yo. Minsan, maintindihan mo pag di siya nag-I love you, di ba? I love you, mahal, isa po ko. Pero, ang hindi mo mapapalagpas kapag yung anak mo ay nawala ng paggalang sa'yo. Halimbawa, nagaling siya, bigla siya nagmura sa'yo. Nawalan siya ng paggalang. Kaya hindi yung pa, pag ginawa mo yan, tapos ka na. So, pinapaalala sa atin ng Panginoon, di ba? Tayo, hindi man natin mapapatay ang pag-ibig ng Diyos, pero kapatid, huwag tayo nilalago pa sa boundary na hindi na natin nagkalang ng Diyos. Maintindihan niya kung minsan, di ba? Parang nararamdaman natin pag di tayo nakapag-pray. Nararamdaman mo na aabutin ka ng Panginoon. Pero kapag umabot na sa punto yung isang tao, tayo, gumagawa na tayo ng mga kasamaan talaga. Kasi di na natin siya ginagalang. Kapag binabastos na natin yung ating amang nasa langit, ay naku kapatid, umanda na tayo. Dahil ang Diyos ay banal. Hindi niya hayaan ang kanyang pangalan na yurak. Kaya paalala sa atin yan. Sa mga antidote, kung meron kang kinakatakutan, mas nakakatakot ang Diyos. Pero hindi ko kayo tinatakot na, galang lang natin siya. Huwag tayo pupunta doon sa mga ginagawa ng mga taong hangal na hindi kumikilala sa Diyos, na walang takot sa Kanya, minumura pa siya, di ba? Ginagawa katatawanan yung Kanyang pangalan. Although, syempre, mga unbelievers sila, hindi nila alam yung ginagawa nila, pero ang masama, ikaw at ako, na nakilala mo na ang Diyos, tapos nagawa pa natin. Hindi mabuting bagay. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Sabi dito, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagbubunga ng tunay na karunungan. Sabi ko sa church, last Sunday yata, hindi ako nagkakamali. Minsan, masahangaan mo pa yung mga bata na merong mental health problem. Minsan, parang sabihin na natin mga ADHD na bata. Tapos, merong isang bata sa kabilang banda na wala namang ADHD, pero ang tigas ng ulo. Ang tigas ng kokote. Kasi may nakita ako ng matinong bata naman. Tapos, lumalangoy sa kanal. Sabi ko, ikaw! Tumigil ka naman ka dyan. Ano naman siya? Matino, nakapagsalita, di ba? Minsan masahangaan mo po yung mga bata na kahit na, ano po ba tawag din yung mga parang yung magkakamukha sila. Mga may Down syndrome, ako, may nakikita kang may Down syndrome pero nag-gym. Sabi ko, mas matinong pa sa akin to Ito may Down syndrome, may house ako. Ang laki ng tiyan ko. So yun yung fear of the Lord, diba? At tunay na kahanga-hanga. Yung mga taong sumusunod sa Diyos, yung mga hangal, kahit pa di kurbada yan, o naka-Amerikana, o di kotse. Pero kung masasama na maugali,
Mga hangal. Diba? Kahit pa may payo mo yung sasakyan mo, pero magnanakaw ka naman, di ba? Hangal ka, dahil wala kang takot sa Diyos. Then parang nag-a-accuse ako, hindi pa naman po convicted. So, di ba? Ang fear of the Lord, ay yung mga totoo may karunungan. Kaya ikaw at ako, di ba? Isipin natin, mga barkada ko ngayon, nag-ano sila ngayon, nagpa-party-party Tapos ako nandito ngayon, ang totoong hangal, sila. Tayo, mabuti itong bagay na ito na tayo ay naglalaan ng panahon upang magkita-kita at alalahanin ng mabutihan ng Panginoon. Siguro iba iniisip, buti na lang nung di pa ako Kristiyano. Paglinggo, party-party ako. Hindi kapatid. After 10 years ba, sino kaya nasa ospital? Sila o ikaw? Diba? So magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Kapag tayo may takot sa Diyos, nawawala yung takot natin sa mundo. Pangalawa, experiences in God. Sa aking kagipitan, dumulog ako sa Panginoon at ako'y kanyang sinagot at iniligtas. Kasama ko ang Panginoon, kaya hindi ako matatakot anong magagawa ng tao sa akin. Dito, sabi ng psalmist, inalala niya yung mga panahon na tinulungan siya ng Panginoon. Inalala niya yung testimony niya. Inalala niya yung mga malalaking problema niya, tapos narakos niya at tinulungan siya ng Panginoon. At dahil doon, ayun yung nagiging antidote niya sa kanya kasalukuyang problema. Kaya sabi niya, kasama ko si Lord. Tinulungan niya nga ako sa malaki kong problema noon Ngayon pa kaya? Na ito yung aking pinagdaraanan? Di ba may mga kanya-kanya tayong testimony? Siguro marami tayong mga pagkaalam sa Bible, pero iba yung testimony. Yung testimony nakasulat sa puso ng isang tao. I don't know kung paano mo nakilala ang Panginoon. Kung ano yung life testimony niya, naging dahilan kung bakit ka nagtitiwala sa Kanya. Ngayon kapatid, kapag ikaw ay natatakot daw, isipin mo. Dahil yung magbibigay sa'yo ng confidence na, anak, nakalimutan mo na ba? Yung mga panahon na ikaw ay may sakit noon o operahan ka, pero dahil sinamahan kita, pinabayaan ba kita? Nagkulang ba ako? Yung mga panahon na hindi mo alam ang gagawin mo, nandyan lang ako sa tabi mo. Ganun pa rin ako hanggang ngayon. Mas papatunayan ng Diyos kung sino siya sa atin. Habang tumatagal, lalong titiba yung ating pananampalataya sa Kanya. Kaya, isang mabuting bagay na nakakarinig tayo ng mga testimony, at ikaw din mismo, inaalala mo yung mga mabubuting ginawa sa iyo ng Panginoon. Kesa nag-overthink tayo na kapag lumingod ka, saan ako pupunta, ano gagawin ko? Okay naman yun, concerned ka, di ba? Pero yung tipong talagang nababalisa ka na, balikan mo na yung mga kabutihan sa iyo ng Diyos. Dahil doon, mapapayapa ka. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin? Number 3, syempre, the awesome love of God. Sa ganitong paraan ay naging ganap ang pag-ibig sa atin, kaya panatag tayo sa pagdating ng araw ng paghuhukom dahil ang pamumuhay natin dito sa mundo ay tulad ng kay Kristo. Wala ka namang takot sa pag-ibig. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Kung natatakot man ang isang tao, ito'y dahil sa takot na maparusahan at ipinapakita lang nito na hindi pa lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig. So, mga kapatid, ito ay magandang yung pinakamalalim na talaga na nag-aalis ng takot natin. The more na sobrang lalim ng pagkaunawa at pagkaranas natin sa pag-ibig ng Diyos, ay mas madali natin kayang kontrahin yung mga takot na pwede natin maranasan sa mundo. Isipin mo na lang, kung naibigay ng Diyos yung kanyang buhay para sa iyo, ano pa bang hindi niya kayang ibigay para sa atin? Kaya nga pinapaalala dito, kapag tayo ay nakakaramdam ng takot, nagkukulang tayo ng pag-alala ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Minsan, naalala natin, paparusahan na ako ng Diyos. Alam mo naman tayo, lahat nagkakamali, di ba?
Tapos iniisip natin, pag nagkamali, deserve kong parusahan ng Diyos. Hindi kapatid, bilang magulang, kahit nagkakamali ang anak mo, ang hangad mo sa kanya, disiplinahin, hindi parang saktan. Di ba? Tama po ba? Hinahayaan mo na didisiplinahin mo siya, talaga masasaktan siya, pero hindi ka nag-e-enjoy na sinasaktan mo siya. Tama po ba? At ganun din ang ating Panginoon, dahil siya ay Ama natin, hindi siya nalulugod na tayo ay nahihirapan na sasaktan. At hindi dapat yung ating mindset, punishment mindset, na kapag mali, punishment. Ang dapat isipin natin, kung tayo magkamali, discipline. Diba? Disiplina. Pero masakit pa rin. Yung disiplina. Pero, ang motibo ay pag-ibig. Ito yung ng Diyos. Kaya nga kapag tayo ay natatakot, minsan nakakalimutan lang natin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Lalo na ngayon, di ba? Sabi ko nga, wala nang araw na hindi lumindol na malakas sa ating bansa. Araw-araw na yan. Minsan, naiisip na natin, Lord, parang deserve ko ng atang pati ako, idamay na kasi sa mga mali na gagawa ko. Kung yung nararamdaman mo, humingi ka na lang ng tawad sa Panginoon. Magpakumbaba tayo at manumbalik sa Kanya. Alalahanin mo kung gaano ka niyang minahal. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang tao. Pag nakakarinig na tayo ng lindol o kung ano man, isipin mo pag-ibig ng Diyos. Matatanggalan ka ng tinig sa puso mo na, kahit ano mangyari, mahal ako ng Panginoon. Kahit saan ka pumunta, yung pag-ibig niya, lagi na niyang susunod. Hindi makukulang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pagkagising lang sa umaga, di ba? Anong pangako ng Diyos? There are new every morning sa ibang pag-ibig. Pag-ibig na hindi inulit. Bago, sariwa. Kaya huwag tayong matakot. Although ang Diyos talagang nagpapahintulot ng lindol, hindi naman natin maitatanggihan, isipin mo na lang na mahal tayo ng Diyos. Mahal ka niya. Nawaring ibigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para sa iyo. And lastly, the rescue of the Lord. Ngayon, magandang bagay din na habang tayo dumaranas ng pagsubok, hindi man agad nasusolusyonan yung ating mga problema, pero asahan mo na darating din naman yung saklolo ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo anong pangalan ni Jesus ang ibig sabihin ng pangalan niya? That's Joshua, means the Lord who saves, the Lord of salvation, ang Diyos ng saklolo. Kaya hindi po si Maria yung ina ng saklolo. Diba? Hindi naman natin inaano na si Maria. Although hindi tayo nananalangin sa kanya, kaya Jesus tayo nananalangin. Salamat sa buhay ni Maria. Diba? Siyempre siya yung babaeng pinagpalang sa lahat naman talaga. At salamat sa Diyos dahil ang paggamit siya sa Panginoon. Pero ang tunay na saklolo ay ang ating Panginoon Jesus. Sa Kanya tayo tatawag. Isa kasi di ba parang, ewan ko, parang ganito yung dating prinsipyo ng mga tao. Pag nahihiyang lumapit sa Diyos kasi makasalanan siya, lalapit daw sa nanay. Sabihin mo naman sa anak ko na hindi naman natin maluloko si Lord. Bakit Diyos alam naman lahat ng bagay? Ewan ko, kung paano ba nila naisip yung gano'n? So basahin natin sa 118 verse 6 ng Psalm, sa aking kagipitan, dumulog ako sa Panginoon at ako'y kanyang sinagot at niligtas. Kasama ko ang Panginoon, kaya hindi ako matatakot ano ang magagawa ng tao sa akin. So dito, kaya marami namang patotoo talaga na ang Diyos ay ang ating tagapagligtas. Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Kaya hindi ako matatakot ano ang magagawa ng tao laban sa akin. Asahan ko may saklolo pala. Ang mahirap, yung wala ka ng saklolo. Pero sa Diyos, lagi niya kahit sasaklolohan. Namang
wala siyang limitation na dito lang kita kayang tulungan. Sa emotion lang. O kaya, sa financial lang kita kayang tulungan, pero kapag sa depression, hindi kita matutulungan. Hindi. Sa lahat ng bagay, kaya tayong tulungan ng Panginoon. Nasaan ka man? Saan man tayo magpunta? Nasa Pilipinas man tayo, sa abroad. At kahit ano man yung kalagayan ng ating spiritual status, ngayon, oras at tumawag ka sa Diyos ng buong puso. Kahit pa inisip mo, Pastor, nahihiya na akong tumawag sa Diyos eh. Pero kung buong puso kang tatawag sa Kanya, maririnig ka niya. Wala siyang favoritism. Sabi niya sa salita niya, hindi nagtatangi ang Diyos. Hindi lang yung mga pastor, Pastor, ikaw lang papakinggan ni Lord, pag-pray mo naman ako. Lahat tayo papakinggan ng Panginoon, pero maganda kapag syempre, humingi ka ng tulong, Pastor, pwede mo ba pag-pray? Tara, hindi lang ang pag-pray, ikaw din. Dalawa tayo, mag-pray. Lagi tayo sasakuluhan ng ating Panginoon. He is our rescuer. At tila siya parang isang mabuting kaibigan na laging makikinig sa atin. Meron ka bang tao na kapag may problema nga siya, lagi pinupuntahan mo? Meron ba? Kapatid, meron kang gano'n? Pero di ba, hindi lahat kaya niyang ibigay sa'yo? Hindi lahat ng tulong na kailangan mo, kaya niyang ibigay. Pero ang Diyos, kahit yung ating buhay na walang hanggan, ay nagawang iligtas ng ating Panginoon. Ano pa kaya hindi kayang iligtas ng Diyos sa atin? So tawag ka lang, huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Okay. Lahat naman tayo, merong mga kalagayan na minsan ba parang naririnig ba ako ng Panginoon? Naririnig ka. Sa Isaiah 46 verse 3 and 4, dito na po tayo magtatapos. May kasunod pa pala na verse. Makinig kayo sa akin, mga lahi ni Jacob, kayong mga natirang mga mamayan ng Israel. Inalagaan ko kayo mula nang kayo'y ipanganak, sabi ni Lord. Aalagaan ko kayo hanggang sa tumanda at pumuti ang inyong buhok. Salamat sa Panginoon. Nilikha ko kayo, kaya kayo'y aalagaan. Tutulungan ko kayo at ililigtas. Kita niyo, Panginoon, He is accountable. Pinaparamdam niya sa atin na ako lumikha sa iyo. Hindi ikaw ang nagbigay ng sarili mong buhay. Ako ang nagbigay ng buhay sa iyo. Dahil ako ang nagbigay ng buhay sa iyo, I'm responsible to you. Aalagaan kita. So mula nung pinanganak ka, inaalagaan na kita bago pa nga tayo panganak eh. Sinigurado na tayo ng Panginoon. At hindi lang kapag ikaw ay pinanganak, kahit na tumanda ka. At pumuti na ang iyong mga buhok. Siyempre, very close sa inyo, mga seniors din ko kami. Pero sa akin, natatouch din ako eh. Parang nagkakaroon ako ng kapayapaan na, Lord, pag tumanda na ako, may magmamahal pa rin sa akin. Aalagaan naman Panginoon, hindi ako makatakot tumanda. Kahit na tumataas na hairline ko. May mag-aalaga sa amin ng Panginoon. He will take care of me. Sige, bahala ni gobyerno, magdanakaw sila. Mag-pray na lang ako. Hindi magkukulang sa akin ang Panginoon. Siyempre, we pray na maging maayos ang ating gobyerno. Pero kahit na anong mangyari, magkagulo man, magkaroon man ng gera, o kung ano man mga kaguluhan na hindi na natin kontrolado, ang sabi ng Panginoon, aalagaan kita. Hindi siya pabayang Diyos. Binabantayan niya yung mga taong binigyan niya ng buhay. Pero natin palakpakan ng Diyos kung nararamdaman natin yung mga kapatid. Salamat na natin. Nasarap huminga ng malalim. Nasarap umiti. Nasarap
umawit sa Panginoon. Ang sarap magpatuloy sa buhay. Kaya ibang-iba talaga ang mga elderly kapag nasa Panginoon. Very positive. Lagi nakakita ba kayo matandang masungit, di ba? Tapos takot na mata, may nakakwentuhan nga ako, meron daw isang matanda. Hirap na maglakad. Tapos puro sakit na siya. Pero sabi niya, ayoko pang mamatay. Ayaw mo mamatay. Parang ano na siya, 100 years old na. Hirap na. Sabi nung kausap mo, ano po ata yun, may sumpa, nilagyan ata ng barang para hindi mamatay, para mahirapan hanggang pagtanda. Siyempre ako sa isip ko na lang, kung totoo man yun o hindi. Pero yung dahil takot kang mamatay, ang hirap ng ganun buhay. Parang impyerno na rin yun eh. Nabubuhay ka pa, pero impyerno rin. Pero iba kapag ang isang tao, alam niya, kilala niya ang Diyos, alam niya ang pangalan ng Panginoon, amen? Alam niya kung ano yung pangalan ng Diyos at ano yung kakayahan ng Panginoon, gaano kabuti ang Diyos. Kaya ka maganda yung unang topic of the first week, sana alalahanin natin yun eh. Kasi wala namang iba talaga na magwawash out ng ating takot, kundi kung gaano mo kakilala ang Diyos. At ito, mga application na lang yan eh. Yung ginagawa natin, ang tunay na pundasyon talaga para tayo ay ma-overcome natin lahat ng kakatakutan natin ay yung kilala mo ang Diyos. Dahil pag kilala mo siya, komportable ka sa Kanya. Di ba pag di mo kilala ang tao, hindi ka mapakali. No, baka magalit sa akin to eh. Hindi ko alam kung anong gusto nito, anong kayang gawin nito. Pero dahil kilala mo ang Diyos, napapaya ka. Kaya basa-basahin natin yung Bible. Pag may Bible study tayo, magkita-kita tayo kahit online. Magpalakasan tayo. Kung gusto nyo mag-start ng Bible study sa bahay nyo, dadayo kami doon. Patuloy natin kilalanin ang Diyos. O ikaw din. Bilang iyong personal, hindi lang sapat na kung ano na yung pagkakilala mo sa Diyos, yun na yun. Laliman mo pa. Dahil habang lalo mo nakikilala ang Diyos, lalo kang nagiging matatag, matibay, at lalo magiging maayos ang buhay natin. Alam nyo, hindi naman masama na nandito lang tayo every Sunday. Mabuti naman yan. Pero mas maigi kung dadalas-dalasan natin, di ba? Hindi lang every Sunday. Gagawa tayo ng ibang paraan para makilala pa ang Panginoon. And lastly, ito yung sinabi ng psalmist at dapat nyo rin sabihin, when I am afraid, I will put my trust and faith in you. Amen. Kapag ako'y natatakot, pipiliin kong magtiwala at manampalataya sa iyo. Alam niyo po, ang takot, nandyan lang yan, hindi mawawala. Ang totoong ibig sabihin ng katapangan ay yung kahit na nakakatakot yung sitwasyon mo, pinipili mo tignan kung sino ang Panginoon sa buhay mo. At dahil doon, you choose to focus to God. Hindi mo tinitignan na ang lakas ng ulan, babaha ata. Ang tinitignan mo, kung ano yung kayang gawin ng Diyos, paano kanya kayang ingatan. It's your choice para hindi matakot. Ano ba yun? Ang fear, you can choose to be courageous. Piliin natin maging matapang sa presensya ng mga nakakatakot na kalagayan. Dahil ang Diyos ay tapat sa Kanya. Marami na siya napatunayan. Simula sa mga disipulo na handang mamatay at namatay nga sa pananampalataya nila, pero hindi na natiling patay, kundi patuloy na nagbunga hanggang ngayon ang pananampalataya kanilang tinanggap sa Panginoong Hesus. Milyon-milyon na tayo lahat. At ang dami na rin na persecute ngayon sa Nigeria, sa Africa. Gaano na sila katapang? Hindi ba nakakatakot yun? Napapatayin sila sa pananampalataya. Nakakatakot yun! Pero, pinili nilang tignan ang Panginoon kung sino ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya, when we are afraid, kapag nakakaramdam ka na ng takot, hindi ka na makatulog, na-anxious ka na, parang nanlalamig ang kamay, di ba nangyayari yan eh? Nanginginig na tayo, huminga ka ng malalim, banggitin mo yung mga words yung memory verse mo, umawit ka sa Panginoon, isipin mo, tawagin mo yung sister mo, sister, natatakot ako, mag-pray tayo. Gawin mo yung mga bagay na yan. Yung mga bagay na magpapaalala sa iyo sino ang ating
Yun lang po mga kapatid, do not fear. Let's put our trust and faith in the Lord. God bless you all. Praise God. Amen. Bago po ako mag-pray na ating offering, I will give a short testimony. Ito pong week na to, ang pinakaano ko po tama yung sinabi ni Pastor. Whenever I am afraid, I will choose to go to God. Ito pong week na to, masasabi ko na yung sabay nga po yung kay Ira, siya pa ay kasakit ng allergy na talagang yung being nanay na hindi ko siya nakikita. Hindi ko siya madamayan. Iyak lang. And then I'm pressured sa office. Under audit kami. Dami hinahanap. May errand work ako, takbo ko ng tanig. Pasig. Isa yung takot na, yung BGC kasi, yung malindol na yan, di ba? Bakit ako sa 28th floor, kailangan tumakbo ko pababa pagkatapos nito sa actions. So, paano ito din doon? Di ba? Sabi ko, Lord, but the first thing is, the good news is, you're a child of God. Na kahit anong pressure na yun, isa ko lang magtatanong sa iyo, isa you see me standing, serving God, standing now here, at I'm weak. And nobody asks, okay ka lang ba? Wala akong ganun. Sabi ko, Lord, iyak lang sa iyo. I run to God. Pag yung takot, kasi kaya na yung parang yun, ano ko, kita mo, parang, that's the good thing that we have, the family church. Una sa Panginoon tayo tatakbo. And I'm assured, thank you sa lahat ng prayer, that I can always ask, I have to run to you. Family of God. Nabawasan yung takot at alam kong pinapanalangin kasama ko ay nananalangin. And I give glory to God kasi alam niyo po yung pressure ko sa trabaho as I pray kahit single nahanap ko documents 2024 patong-patong na yun ang hirap po. And I'm pressured because it's within the week. Pray lang ako, Lord, saan ko hanapin ito? Iyak pa rin. Saan ko hanapin yung documents? And you know, the Holy Spirit guide me. Kahit nasa documents lang, sabi niya, check mo ito. At nandoon, eksakto yung hinahanap ko. Kaya lang, the assurance that the Lord God, sabi niya, remember me, kita pinabayaan. Kaya I thank God, encouragement. Sabi ko nga, Lord, minsan yung kay Joey, di ba? Lord, I'm serving you. Nandito ako sa ganitong sitwasyon. I still sabi ko, Lord, the more I'm here in a situation na to, the more I will praise you. I will give you my life. The more na hindi ako makokontrol ng Satanas o kalaban na manghihina because the Lord God is our strength. Pag ano man sitwasyon, sabihin mo, Lord, ayoko na. Ayoko na mag-serve. Ayoko na, Lord. No. I said, Lord, the more I will praise you,
the more I will serve you, the more I keep on praying. Agad-dagan ko pa, kulang pa, kulang pa. The more I will pray sa mga may sakit, dahil nararamdaman mo yung pain, kahit kay Ira. Dapat may manghihingi ng panalangin na may sakit. Pray, mga kapatid. Let's reach for them. And give glory to God. I will give glory to God. That because kahit na dumadaan ako sa sitwasyon, I choose to praise God. Surrender everything. And I said, Lord, never will anybody or anumang kalaban will stop me kahit anong sitwasyon. Maraming salamat. And yun nga po, sabi ko mga Lord, tama yung salita ng Diyos ngayon. Napakaraming taong may fear, may takot. Paano na lang? Sabi ko nga kay Pastor Tere, Pastor Tere, paano masabihin ko hindi ako akit ng 28th floor? Sabi ko sa Pastor, Sir, ayaw mo umakit ngayon. Pwede ba hindi ko na ako magtrabaho kasi lumilindol. 28th floor yan, patay ako niyan. Tatakbo ko. Sabihin mo ba, kaya mo trabaho? Of course not. And that is the trust in the Lord. Lord God will be our strong tower. And in giving, do you love God? In giving, ngayong sitwasyon na to, I praise for Jen. Kasi siya yung ngayon yung sa work. Meron yung wala silang work. At as nakita ko sa kapatid ko yung gano'n siya strong. Sabi na Lord, she's very strong. And she will stand kahit walang pera, walang sweldo. We will keep on serving the Lord God. Sana sa ating mga kapatid, hindi lamang tayo malakas o nag-church pag binibless at may pagsubok. Keep on. Just keep on trusting the Lord. And even in giving, huwag kang matakot na mawalan. Because the Lord God never forget. And even for me, I always have testimony in giving. I'll give. Kahit na minsan, sa iba, i-reach mo rin yung iba. Pag may nagsabing, ay sakit, nag-iisip ka, Lord, allowance ko na lang ito, ibibigay ko pa ba sa may sakit? No, reach out. Kasi kailangan natin umabutin sa kapwa. But first to God, and to be faithful to God, and see how faithful is our Lord God. If you love God, give Him all the best. At alam mo na para sa Panginoon yun. Huwag kang matakot, huwag tayong matakot maubusan, mawalan. Inabot ko po yung age na to. Never ako nagwalan. As all prayed for the tithes and offering. Amang Diyos, tunay nga po, Ikaw ang aming faithful God. Never kang nagkulang. Never kang nahuli. Never mo kami kinakalimutan. Never mo kami, Panginoon, ginutong. Ikaw ang biyaya. Sapagkat Ama, Ikaw ang maging Diyos. Andun na yung pagtitiwala namin sa iyo. Yes, Lord, hindi mo kami pababayaan. Kaya nga po sa tithes and offering, Lord, turuan niyo po kami na lalo ka pang mahalin. Kahit na sa larangan ng pagbibigay. Maging matuwid kami at huwag kami magkasala. It's a holy thing. Gawain ang pagbibigay.
Kaya nga po, Ama, maraming salamat sa aming mga trabaho, mga allowances, mga little business, ang lahat, source of all your blessing. Matuto kami, Ama, na laging maging matuwid. Be obedient in tithes and offering. Sa iyo lamang lahat-lahat, Ama. At lagi namin iisipin na ang lahat ng ito ay nagmula sa iyo. Ibibigay namin, Lord, not the better, not the good, but the best tithes and offering. Even sa aming sarili. Maraming salamat sa pagpapaalala. Sapagkat ang pagpapaalala mo, Ama, ay hindi sa lamang sa pera. Ngunit yung magkaroon kami, Panginoon, ng kapayapaan, masarap na pagtulog, Lord, biyaya, kalakasan, pagmamahal, ito ang tunay na biyaya. Kaya nga po, Ama, sa iyo ang papuri, Inoon mataas na pagsamba at pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ay lahat ay tumayo. Amen. Sabi niya, the greatest fear is to fear the Lord. Amen? So, huwag tayong matakot dahil we have the fear of God. Kasi, katulad na natin, the fear of God allows us to fear sin. Hindi tayo magkasala sa Lord, di ba? Natatakot tayo, the greatest fear na hindi natin, o dapat mapasa natin, yung mawala tayo sa presensya ni Lord. Di ba? So, it's the greatest fear na dapat meron tayo. Ang mawalay tayo sa Panginoon. Yung hindi na natin maramdaman ng presensya niya, ang banal na Espiritu Santo, di ba? Kaya, napakahirap yun. Mawala na ang lahat, huwag lang si Lord. Amen? Tayong lahat ay malalangin. Sadyang dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming bagay na dapat kami ikatakot, lalo na sa mga panahon ngayon, katulad ng inihula sa iyong salita, mayroong mga lindol, saan mang bahagi, hindi lang sa aming bansa, maging sa ibang bansa. Ngunit sinabi mo, huwag kami matakot. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. At hindi lang yung mga lindol, kundi ang pagkaguluhan, maging ang mga problema sa buhay, sa pamilya, sa ano ba mga problema na kinakaharap ng bawat isa. Higit sa lahat, ang pagkatakot sa bagay na kinabukasan na hindi namin alam. Dadapat dahil nandyan ka, Panginoon. Salamat po sa kapayapaan. Kaya sinabi mo, huwag kami matakot. Nawa po ay dalhin ng bawat isa ang kapayapaan niya, Panginoon, ang iyong pangako sa panahon na hindi namin inaasahan. Maraming pagkatakot ang bumabagabag sa aming bansa at maging sa ibang bahagi ng mundo. Ngunit, ikaw din ang nagsabi sa amin na magtiwala sa iyo. Kaya dalangin namin, Lord, ang bawat isa, ano man ang kinalalagyan ng bawat isa na sitwasyon sa buhay. Lord, tinitiwala namin sa iyo ang kasagutan, ang kapayapaan, at ang mga problema na kinakaharap nila, Panginoon, ay magkaroon ng solusyon sa pangalan ni Jesus. Kung ito man ay karamdaman, Panginoon, higit na ang sumisira sa katawan na hindi namin dapat katakutan, kundi ang sumisira sa aming kaluluwa. Bagaman may mga karamdaman, Panginoon, alam namin na nasa iyo ang kagalingan. At higit sa lahat, Lord, ang presensya mo lang sa buhay namin ay kagalingan na. Amen. Sa mga nagdurusa, Panginoon, ano man ang suliran nila yan sa pangalan ni Jesus, ang kapayapaan ay sumakit nila. Ang pagpagpalang espiritual higit sa lahat ay
Mapa sa bawat isa, Panginoon, ang kapayapaan ng isip, ang kapahingahang pisikal sa maraming mga stresses sa trabaho. Ikaw lang, Panginoon, ang sadya naming kapayapaan. Salamat po, Panginoon. Tunay na ikaw ay dakila at totoo sa aming mga buhay. Sa aming mga pag-uwi, salamat po sa proteksyon ng bawat isa, Panginoon, na makarating sa bawat tahanan namin ng safe and sound, na nandoon ang mensahe na huwag kami matakot. Sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, dakilang Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang lubos na pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Jesus at ang pakikibisa ng Espiritu Santo ang siya nating kalakasan na lumakad sa buhay na ito sa buong sanlingkong ito hanggang sa tayo ay pagkita-kita muli sa linggo. God bless you all. Tayo lagi magsabi na Amen.